Noong 2017, sa Manchester, England, may isang 18 years old na lalaki ang parang tuliro na pumunta sa police station. Dito sinumbong niya na mayroong isang lalaki ang gusto sana siyang halayin habang siya ay natutulog dahil sa kalasingan. Pero sa kabutihang palad ay nagising siya at nakita niya ang ginagawang kababuyan sa kanya ng lalaking ito. Sa sobrang galit niya ay binugbog niya ito at dali-daling pumunta sa police station para magsumbong. Hindi na nagsayang ng oras sa mga pulis at pumunta agad sa apartment ng nasabing lalaki. Dito nakita nila na nagkalat ang dugo sa carpet at nakita din nila ang nakahandusay na lalaki na bugbog sarado nga. Binigyan muna nila ito ng first aid at sinakay sa ambulansya. Pero bago umalis sa mga pulis ay chinek muna nila ang buong apartment ng binata. At dito nakita nila ang dalawang cellphone na nasa sahig at yung isa naman ay nasa upuan. Nung binuksan nila ang dalawang cellphone ay nanlaki ang kanilang mga mata sa mga video na nakasave dito. Hindi nila akalain na ang lalaki nakatira doon ay gumagawa pala ng karumal-dumal na krimen. Hindi na nila pinakawalan ng lalaki dahil ayon sa kanila, ang taong ito ay salot sa lipunan. Ang tanong natin, ano kaya ang video nakita nila? At sino bang lalaking ito? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Mayaman, buo at reliyosong pamilya. Ito ang karaniwang pangarap na karamihan at ito din ang maswerteng nakalakihan ni Reynard Sinaga. Si Reynard Sinaga ay ipinanganak noong February 19, 1983 sa Jambi, Sumatra, Indonesia, kung saan siya ay lumaki sa Depok, isang separado metropolitan area sa loob ng Jakarta. Ang kanyang pamilya ay likas na debotong Katoliko, kaya naman lumaki siya bilang isang mabuting bata na may takot sa Diyos. Naging maswerte din ang kanilang estado sa buhay dahil sa sipag at tiyaga ng kanyang mabuting ama na isang banker sa industriya ng palm oil. Kaya naman lahat ng kanyang hilingin ay kanyang nakukuha ng walang kahirap-hirap, lalo na sa pag-aaral. Matalino at masipag na estudyante si Reynard, kaya naman hindi nagdalawang isip ang kanyang mga magulang na suportahan siya kung saan maeskwelahan ang kanyang gustong pasukan. Pero sa kabila ng perpektong pamilya na kanyang kinabibilangan, sa hindi malamang kadahilanan, si Reynard ay lumaking isang narcissist, isang mental disorder kung saan sobrang taas ang tingin sa kanilang sarili. Labis kasi ang paniniwala ni Reynard na mahalaga siya sa mundo, kung saan umabot pa sa puntong nakipag-away siya sa kanyang classmate dahil pinipilit niya matatapos na ang buhay sa mundo kapag siya ay namatay. At ito ay isang maling paniniwala na kanyang dadalhin hanggang siya ay makapag-aral sa ibang bansa. Taong 2006 nang matapos niya ang kursong architecture sa University of Indonesia. Hindi na siya nagsayang ng oras at dali-dali siyang pumunta sa UK. Bit-bit ang isang student visa upang doon makapagpatuloy ng pag-aaral. Dito natapos niya ang kursong Master of Science in Urban Planning noong 2009. Pero hindi pa rin nakontento si Reynard sa lahat ng kanyang mga natamong tagumpay sa pag-aaral. Dahil pagkatapos nito ay kinuha niya naman ang Master of Arts in Sociology na tinapos niya noong 2011. At bilang isang narcissist ay hindi pa ulit nakontento si Reynard sa kanyang pag-aaral dahil muli siya nag-enroll sa University of Leeds sa England noong 2012 upang makamit ang inaasam niyang PhD. Sa tulong ng kanyang talino at perang galing sa kanyang mayamang tatay, ay ibinuo si Sinaga ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral. Pero sa kasabaang palad, ay hindi niya naipasa ang kanyang thesis noong mga panahong iyon. At bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na ma-resubmit ito, ay biglang magbabago ang kanyang buhay dahil sa isang insidente. Sa mga panahon nag-aaral si Reynard sa UK, ay pinili niyang manirahan sa sentro ng Manchester. Isa itong lugar na perpekto para sa mga taong mahilig sa nightlife.
Sagana ito sa mga restaurant at bars kung saan inuumaga na sa lasing ang mga taong nagpapakalango sa alak. Ngunit hindi party, pagkain o alak ang habol ni Reynard sa lugar na ito. Ang tanging dahilan niya kung bakit niya napili ang lugar na ito ay dahil lamang sa isang bagay. Pinili niya ito upang makakita at makakilala ng mga lasing na kalalakihan na pauwi galing ng inuman. Mga lalaking lasing na kandidato bilang biktima para kay Reynard. Dahil siya ay isang halimaw na naghahanap ng mga lalaking kanyang magagawan ng kahalayan. Ito ang tunay na kasarian ni Reynard na itinago niya mula sa kanyang pamilya hanggang sa kanyang pag-alis mula sa Indonesia. At ang kanyang itinatagong kahayukan sa laman ng mga lalaki ang isang bagay na sisira sa kanyang buhay. Isang gabi ng June 2017 ay nakilala ni Reynard ang isang lalaking 18 taong gulang at rugby player. At ito ay lasing na gumigewang pa sa kalsada pagkatapos nitong uminom sa loob ng isang bar. Nang makita ito ni Reynard ay kaagad niya itong nilapitan at inalalayan kung saan inalok niya ito ng lugar na matutuluyan. Nung una ay tumatanggi pa ang lalaki pero dala na kalasingan ay nakumbinsi ito ni Reynard na sumama sa kanyang apartment. Sa mata ng lalaki ay isang good Samaritan si Reynard, pero lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ay isang halimaw na nagpapanggap na tao na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sumalakay. Pagdating sa bahay ay inalok pa ni Reynard ng alak ang lalaki at dala muli na kalasingan ay sumang-ayon naman ito. At sa pagkakataong ito ay gagawin na ni Reynard ang kanyang maitim na balak. Bago iabot ang alak, ay nilagyan nito ni Reynard ng gamot na may GHB. Ang gamot na ito ay ginagamit bilang pampakalma at pampatulog para sa mga taong may insomnia. At kapag ginamit sa malalaking doses, ang gamot na ito ay kayang patulugin ng isang tao kasabay ang kawalan ng memorya sa mga susunod na pangyayari. At pagkatapos mainom ng lalaking alak na may gamot na iniabot ni Reynard, ay mabilis itong umepekto kung saan nawala nito ng malay. At ito na nga ang pagkakataon na hinihintay ni Reynard para umatake sa kanyang biktima. Sa mga oras na yun, ay sinimulan niya ng galawin ang lalaking walang malay sa kanyang harapan. Tinanggalan niya ito ng saplot at ginalaw ang kabuuan ng katawan. Pero sa gitna ng kanyang ginagawang kamunduhan, ay bigla nagising ang lalaki. Kaya naman nagulat ito sa kanya nasaksihan. Kaya naman binugbog niya si Reynard. Mabilis itong kinuha kanyang mga damit at tumakas mula sa bahay ni Reynard, kung saan dumiretso ito sa pinakamalapit na police station upang i-report ang nangyari insidente. Mabilis namang rumispondi ang mga pulis kung saan inabutan pa nilang nakahiga si Sinaga sa kanyang bahay at halos wala ng malay dahil sa lakas ng tama na kanyang natamo. Dinala ng mga pulis ang dalawa sa presinto, kung saan una pang inaresto ang biktimang rugby player dahil sa physical injuries na nagawa nito kay Reynard. Pero sadyang malakas ang natural instinct ng mga pulis. Bago pa uwiin si Reynard, ay sinabihan nila ito na gusto muna nilang masuri ang laman ng kanyang cellphone. Hiningi nila ang password kay Reynard, pero mali ang password na kanyang ibinigay. Noong una ay nagpapalusot pa ito na hindi niya umano matandaan ang password dahil sa natamo niyang sipa mula sa kanyang biktima. Pero dahil sa masusing pangungulit ng mga pulis, ay napilit nila makuha ang password kung saan nabuksan nila ito. At dito nila makikita ang mga videos ng ginagawang pambababoy ni Reynard sa kanyang mga biktima. At pagkatapos masaksiyan ang mga malalaswang video na ito, ay pinuntahan ng mga pulis sa kanyang bahay upang maimbestigahan pa ang kanyang pagkatao. At sa kanilang pag-iimbestiga ay tatambad sa kanila ang mga nakakagimbal na ebidensya. Sa bahay ni Reynard ay natagpuan ng mga pulis ang halos 3 terabytes na mga digital video kung saan nire-record niya ang lahat ng kanyang mga biktima, pati na rin ang kahalayan na ginagawa niya sa mga ito. Natagpuan din sa kanyang bahay ang ilang pag-aari na kanyang mga biktima, gaya na lamang ng mga cellphone, mga relo, ID cards at iba pa. At dahil sa patong-patong na ebidensya, ay tuluyan na nga dinakip ng mga pulis si Reynard upang makulong habang nililitis ang mga kasong kanyang kakaharapin. Sa pag-usad ng kaso, ay sinabi ni Reynard na hindi siya guilty sa lahat ng mga bagay na ibinibintang laban sa kanya.
Sinabi niyang lahat ng pagtatalik na nagaganap sa loob ng kanyang bahay ay pinapahintulutan umano ng mga lalaking kanyang nakakasama dahil hindi niya umano pinilit o pinwersa ang mga biktima sa kanyang kahalayan. Taliwas naman ito sa mga nakuhang video mula sa kanyang bahay, kung saan isa-isa pa itong pinanood sa loob ng hearing, habang masayang nanunood si Sinaga na tila bang ipinagmamalaki pa ang kanyang mga nagawa na hindi siya nagpakita ng konting pagsisisi. May ilang video kung saan maririnig bang humihilik ang kanyang mga biktima habang ginagawa niya ito ng kalaswaan. Isang patunay na walang malay ang mga ito at hindi nito pinahintulutan ang anumang kalaswaan na kanyang ginagawa. Ilang CCTV footage din ang narecover ng mga pulis sa lugar kung saan makikita naghahanap ng mabibiktima si Reynard habang gabi. Nadiskubre din ng mga pulis ang kanyang modus sa isinasagawang investigasyon kung saan naalokin niya na matutuluyan ang mga lalaking lasing o di kaya naman ay aayain niya pa itong uminom sa kanyang bahay habang naghihintay ng taxi na masasakyan. At sa kanya ito papainumin ng alak na may pampatulog. Dagdag pa dito ay natagpuan din sa ilang WhatsApp group chats ang kanyang mga message kung saan ipinagmamalaki niya pa ang kanyang mga nagawang kahalayan. At dahil nasa kamay ni Reynard ang ilang ari-arian at pagkakakilala ng kanyang mga biktima, ay nakuha niya pang i-add ang mga ito sa Facebook upang magkaroon ng komunikasyon sa mga ito. Dahil sa dami ng mga ebidensya at naging biktima ni Sinaga na hinihinalang mahigit sa 206 na kalalakihan ang kanyang mga naging biktima, ay hinati sa 4 na trials ang kanyang kaso. Sinampahan siya ng patong-patong na kaso dahil sa kanyang mga nagawang kahalayan, kung saan siya ay nahatulan ng 88 life sentences para sa kanyang unang 2 trial noong 2019 na merong minimum of 30 years bago siya mabigyan ng parol. At nang matapos ang kanyang huling trial noong 2020, ay tumaas ang kanyang parusa hanggang 40 years bago siya mabigyan ng parol, kung saan maaari lamang siya makalaya pagsapit ng taong 2060 sa edad na 77 years old kung siya ay buhay pa. Ayon sa judge na duminig sa kaso, si Reynard umano ay isang halimaw na hindi na dapat pang makabalik sa lipunan. Ilang investigador din ang nagsabing mentally unstable si Reynard at siya ay isang psychopath dahil hindi ito nakitaan ng pagsisisi o awa man lang sa kanyang mga biktima habang dinidinig ang kanyang kaso. Sa kabila nito ay kinuhanan din ng pahayag ang kanyang mga magulang na walang alam sa tunay niyang kasarian at pagkatao, kung saan sinabi ng kanyang ama na nababagay lamang ang parusang kanyang natanggap para sa makasalanan na kanyang nagawa.